Ayan, haggard yung ating mukha guys dahil syempre wala tayong tulog. Gising tayo ng 4:30 and then maghapon na wala tayong tulog guys and then start to cooking dinner again guys. Pero simple lang yung aking lulutuin for today. It's only macaroni guys. One. Two. Three. Marami na. Sakto lang yan guys. Kasi marami namang sagtaw. See you. It's Sunday. Siyempre guys, pag nagluto ako ng macaroni, nilalagyan kong asin yung binuboil kong water. Nilagay ko na guys yung mga gulay-gulay ko guys. Yan. Lagay ko yung sausage. Lagay ko yan. $7:30 ang dinner guys. Pero hindi naman gaano kahirap tong lulutuin ko kasi yung ano ko pala yung mamaya na ko ilalabas. Pag naluto na lahat yan guys, then lalagyan ko na lang yung pot to. Kasi pag ilabas ko yung buong pot na may laman ng soup guys, tapos ipapainit lahat, hindi maganda kasi. Kaya ang gagawin ko, ilalabas ko yung soup, kukuha ko ng sakto lang sa pangsabaw ko doon sa macaroni. Para hindi ko ipainit lahat guys. Pero wait ko lang tumaluto lahat. Then, saka ako kukuha. Kuha pa akong dumplings. Ayan, dumplings na 4 guys.
guys, luto na yung gulay. Ayan, luto na yung gulay guys. Ayan. Itong sausage, lagay muna natin dyan. Mayroon pork ball guys and fish ball. Ayan, alam nyo guys, ang hirap pong mangamuhan. So, sa mga nagbabalak na mag-apply, kung gusto nyo magtrabaho guys sa ibang bansa, kailangan na matibay yung loob nyo sa pangungulila sa inyong pamilya. Kung anong ugaling meron, madadatnan kayo dito ng mga amo ninyo. Pagtitiis, yan ang dapat baon mo pagpunta mo rito. Kasi tayo mga nag-a-apply, yung mga, ako noon nag-apply ako. Tuwang-tuwa ako guys na na mayroon akong amo na. Pero alam nyo, nung nakarating ako dito sa Hong Kong, yung ugali ng amo kong lalaki is napaka-salbahe, kabaliktaran. Yung naging amo kong babae, mabait. Pero yung amo kong lalaki, napaka-salbahe. Pero natiis ko ng 3 taon yun. Naranasan ko doon yung alam ko yung oras ng uwi ng amo ko lalaki is 6:30. Nasa bahay na yun pag parating na yung 6:00, yung dibdib ko is gumaganon-ganon na. Kinakabahan na ako noon. Super. Kaya ko lang naman natiis ng naka 3 years ako doon, gawa ng sa umaga, wala naman yung amo kong lalaki doon. Sa sa hapon, yun lang dumarating. Siyempre, pag dumating, kahit wala kang gagawin, maghahanap ka ng gagawin mo kahit na gabi na. Tapos, ang pinaka-worst doon lahat, yung matutulog ka na. Tapos mag-aalas 12 na. Pag nakaidlip ka na, matutulog ako ng 11. Tapos pagtulog na ako, kakain yan ng orange. Pagkatapos niya kumain ng orange, gigisingin niya ako para itapon ko yung pinagbalatan niya ng orange. 12 na or 1:00. Ganun kasalbahe yung amo ko sa Panding dati. Yung unang employer ko bago ako, yung unang dating ko dito. Kumbaga, marami akong naranasan na hindi maganda sa nagiging unang amo ko guys. Yan, after kong 3 years, hindi ko na makayanan kasi sinasaktan na ako ng alaga ko noon. Kasi nakikita ng alaga ko kung paano niya ako sigawan, murahin, yon yung amo ko. So, kung ano yung ginagawa ng papa niya sa akin, ginagawa rin niya. Ang masakit doon yung sasaktan ako ng bata. Kukuha ng ballpen, isasaksak sa akin kung ano ang mapulot niya para ipukpok sa akin. So, nag-1 month notice ako doon. Lumipat ako ng ibang amo. Nakahanap naman ako half Switzerland yung lalaki, yung babae Chinese. Ang lalaki mabait, pero yung babae
Okay naman, wala naman akong masabi na kasi hindi naman siya nagmumura o ano. Ang pinaka worst lang doon yung wala kang makain. Wala kang makain doon. Magbibigay siya ng 50 lunch, dinner yun na ibibili ko ng lunch ng alaga ko, lunch ng asawa niya, pang dinner. Isipin mo ngayon 50. Anong mabibili nun? Tapos paglalabas kami, kakain sila sa labas. Kukunin niya yung bata, sasabihin niya sa akin, doon ka sa park, maghintay. Pagtapos namin tawagan ka. Ganun siya. Siyempre ikaw naman, hindi ka pwedeng lumayo o maghanap ng makainan kasi iniisip mo baka mamaya tawagan ka bigla, wala ka doon na agad-agad na pumunta sa kanila. Yun ang naranasan ko doon. Pero tiniis ko guys, doon ko nakuha yung grabe sa ulcer. Doon ako nagkakuha ng ulcer guys dahil naranasan ko yung natulog ako na walang kain, tubig lang. Grabe ang gutom ko pero wala akong matiis guys. Wala akong magawa dahil siyempre wala naman makain. And then late na kami minsan dumadating ng gabi. Alas 12 or 11:30 na. So anong gagawin ko? Magpapaligo pa ako ng alaga ko, bibihisan ko pa, papatulogin ko pa anong oras na. Tapos nung natapos ko yung kontrata ko, sabi niya sa akin mag-recontract. Sabi ko naman, ayoko na. Maghanap ka ng gugutumin mo. Sabi ko sa kanya. At ano bang kinakain mo? Sabi niya. Ngayon, sabi ko, ako nga bumibili ng pansit canton ko. Ako nga ang bumibili ng pagkain ko. Sabi ko, hindi siya umiimik. Bakit daw kailangan bumili ako ng sarili kong pagkain? Isipin mo ngayon, wala namang pagkain sa bahay nila. Kasi siya lumalabas ng tanghali, nag-opisina. Yung bata umaasa lang sa macaroni, pasta na wala ka namang isasahog. Tapos yung asawa niya, ibibili ko lang siya ng burger sa McDonald's, french fries and burger. Siya lang kakain. Ayun. Kaya noon, grabe ang payat-payat ko talaga, as in, ang payat ko noon. Pero guys, tiniis ko yun dahil iniisip ko kung uwi ako ng Pinas, kawawa naman yung mga anak ko pag wala akong maipon para sa kanila at hindi ko alam kung mapag-aral ko sila o hindi. Kaya ngayon, kaya napunta ako rito kasi merong playgroup yung alaga ko dati. Sakto na yung katulong na dito, umalis din. So, nirekomenda ako guys dito. Parang nag-alangan ako dati noon kasi sabi ko malalaki na yung mga bata. Baka demanding yung magiging amo ko. Pero sabi ng kaibigan ko, hindi okay yan, mabait yung among lalaki. Sabi niya ganun. Sige, pumayag na lang ako kaysa maghanap ako ng iba. Sabi ko, sige. Ang nagustuhan ko rito kasi guys, meron akong sariling kwarto, meron akong sariling CR. So, ang sabi ko, kung yung unang amo ko nga sa Panling, sabi ko, natiis ko yung ganun ugali. Tapos wala pa akong sariling kwarto. Tapos sa Pukpulam din, sa pangalawang amo ko, ganun din. Wala rin akong sariling kwarto. Ang katabi ko noon sa pagtulugan ko doon sa Pukpulam sa pangalawang amo ko, katabi ko ang washing machine guys. Ulunan ko, basurahan. Oo. Tapos katabi ko yung mga damit ko na nakasalansan sa floor. Ganon ka tindi ng aking tiniis. Pero sa awa ng Diyos guys, medyo okay naman sila dito. Kaya dito ako nakapagtagal. Kaya lang meron talaga silang ugali na hindi maganda. Lalong-lalo na pagka ewan ko siguro mayroon din silang problema o mainit ang ulo, ganun, nadadala dito sa bahay, pati ikaw nadadamay. So kahit simpleng bagay lang, hindi nila
sabihin sa'yo ng maayos. Murahin ka na, sigawang ka na, kung ano-ano ang sinasabi sa'yo, ganun katindi. Kaya minsan, syempre, masakit din yun para sa akin na katulong.